Hello, Collective. Love reading po ulit tayo. Timeless love reading ito. Check natin yung mga energies ito sa inyong reading. Pwedeng energy mo yung ma-pick up ng baraha or energy ng person. So, ito ay general reading only. Take only what resonates. Kung nakaka-relate ka man, pero kung hindi, ibig sabihin, hindi para sa'yo yung reading na. Etong mga ganitong tarot readings, wag ninyong seryosohin masyado to kasi bottom line ito ay tarot reading lang. Okay, itong mga ganitong reading ay hindi guaranteed na totoo or magkakatotoo. Kung nangyayari man sa inyo, pwedeng nagkataon na nagkataon lamang yun. Okay? Pero wag ninyong isa sa isip na ito ang magdidikta ng buhay nyo, decision, action ninyo. Kasi baraha lang yan. Mas may utak ka kaysa sa baraha. No? Time with friends. Moving on. Clock. The butterfly. Ooh. The runner. Okay. So, nakakita ako ng ending card dito. Hindi ko saklaw kung itong mga energies na lumilitaw dito ay pwedeng sa iba sa inyo nangyayari. Pwedeng sa iba nangyari na, pwedeng sa ibang mangyayari pa lang. Ha? Kasi magkakaiba-iba naman kayo ng ng timing, ng kung ano yung mga nangyayari sa buhay ninyo. At syempre, hindi mo lang ito reading ito ng kung sino lang yung makaka-resonate, bottom line. Okay? So, nakakita ako kasi ng nangyaring ending, whether ito ay nangyari na or mangyayari pa lang tong ending na ito. Kasi si Coffin at saka si Grim Reaper ay parehong cards ng ending. Pero kasi, nakakakita, oo. Pero kasi minsan yung mga ending na yan, may dala-dala silang new beginning eh. Pero ang nakikita ko lang dito is pagkakaroon na pagkakaroon na ng closure, pagkakaroon na ng ending, pagkakaroon na ng freedom dito sa person na to. Oo. Tsaka ang nakikita ko nga dito, may girl talk. Alam mo yun, pwedeng pagiging single energy. Siguro mas na-enjoy. Alam mo yun, yung parang andun ka sa, pwedeng nandoon ka or yung person mo, sino may tinutukoy sa inyo dito. Pwedeng nandun ka sa period na ine-enjoy mo lang muna yung moment ng pagiging single. At saka, nakakita rin kasi ako ng runner dito eh. Hindi ko alam kung merong tumakbo, kumalas, tumakas, or umalis dito sa connection na to. Nakikita ko dito is energy ng pagiging single right now kasi nga mukhang meron ng something dito na nag-end. And it will take time bago, nakikita ko rito is it will take time bago pa maging fully healed kasi siguro hindi pa ganun ka okay or hindi pa ganun ka fully healed mula doon sa breakup. So, nakikita ko lang na kung ikaw yan, na single right now, you're taking your time, you're going out with friends, trying to have fun, wala kang attachment, wala kang commitment right now.
Kasi nga parang nandoon ka pa sa process siguro ng healing. Oo, may mga bagay dito na it will take time bago mag fully heal. Bago maging fully healed. Okay? It will take time para i-process yung na yan, yung mga feelings na yan, wounds, no? Bago siya totally maghilom. So right now, ang ginagawa mo lang is, trying to be happy kahit na ikaw ay single, no? Mas nagpo-focus ka ngayon sa sarili mo. Nagkakaroon ka na ng time with your friends. Yan. You're just living in the moment. Yun yung sinasabi ng bara mo. Just having fun without complications. Kasi nga, di ba pag wala kang karelasyon, minsan mas okay pa nga kasi less complicated. Kasi wala kang attachment or wala kang sakit ng ulo. Wala nagpapasakit ng ulo sa'yo. Pero meron akong nakikita dito na you will receive a message or a phone call coming from someone. Kasi lumitaw yung love call. Oo. Kaya lang kasi ikaw, because of the breakup or the painful na breakup na yan, sabi ko nga pwedeng hindi ka pa ready or pwedeng reluctant ka pa na magtiwala uli or pwedeng hesitant ka pa na magpapasok ng panibagong person sa buhay mo. Pwede kang nagkaroon ka ng fear of intimacy or trust issues. Ayaw mo muna sigurong pumasok sa commitment or natatakot ka uling mag-try. Kasi meron doong dun sa sinasabi ng card na yun. Pero I think merong someone na interesado na, merong someone na nagkaka-interest sa'yo and maaaring mag-express siya ng kanyang feelings or love or maka-receive ka nga ng message or call dito sa person na to. And merong lumitaw kasi na soulmates card dito. This could be a soulmate. Parang meron ditong soul connection, partnership, agreement, soul contract. Malay mo, yung next na person na yan, new person na darating sa buhay mo, baka soulmate mo siya. Ewan ko kung tama ako, pero parang minsan may nabasa ako na yung mga soulmates natin, sila yung tumutulong sa atin eh. Alam mo yun? Kasi may mga soulmate naman na hindi nagiging jowa, asawa. Pero usually, ang role nung soulmate, ewan ko kung tama ako dun sa naaalala ko na nabasa ko is parang tutulungan ka niya eh. Alam mo yun? Mas chaotic yung karmic connection. And mas mahirap i-resist yung pull doon sa karmic. Yun ang naaalala ko doon sa huling nabasa ko. Mas magaan pag soulmate. Tsaka yung soulmate mo, siya talaga yung makakatulong sa growth mo rin eh. You have meron ding energy dito ng pwedeng bumalik pa sa buhay mo. Although nakita ko ng ending dito, nandun yung possibility na baka one day, mag-reconnect itong person na to na umalis, no? So, hindi ko alam kung sino umalis sa inyo. Depende na yan sa inyo sino ba umalis. Basta may tendency na manumbalik yan or mag-reconnect yan eh. Ayan o, may love. May love na darating sa'yo. This is another person. Sabi ko nga, pwedeng may new person, pwedeng yun yung maging soulmate mo. Pero andun yung possibility na kontakin ka ng past or ex mo ha, kasi meron ditong energy na umalis eh. Or kung sino may umalis sa inyo. Andun yung possibility na makipag-communicate uli yan.
one day. Hindi ko lang masabi kung kailan. So, nandito talaga yung energy na nakaka-attract ka. Nakaka-attract ka ng person. Hindi ko alam kung matagal mo nang kilala to or bago lang, pero merong energy ng attraction kasi and someone na maaaring mag-reveal ng feeling sa'yo, mag-propose or ayain kang lumabas. Di ko alam eh. Pero nakakakita ako ng love and attraction. Mukhang merong mahuhulog sa iyong charm. And eventually, it will lead to a potential, a potential solid na partnership and, true love eh. Yun nga siguro yung soulmate na sinasabi ko sa'yo. Pwedeng merong darating na soulmate. Pero nandun pa rin yung tendency na baka mag-reconnect itong past or ex mo. Kung sino man yung tinutukoy ng Eight of Cups na maaaring manumbalik. Although, this is someone na hindi mo siya mapapangasawa. Yun lang yung masasabi ko. Pero, andoon yung, andun yung madidevelop ito into something deep. True love nga eh. A serious relationship, commitment. Yun yung nakikita ko. Pero hindi ko siya, kumbaga sa future, hindi ko siya nakikita as someone na makakatuluyan mo or mapapangasawa mo. But definitely, nandoon yung passion, nandoon yung love, nandoon yung commitment, no? Neto, ito yung paparating na person na sinasabi ko sa'yo. So, nakikita ko rito, andun yung possibility na sinabi ko sa'yo, yung runner or yung umalis doon sa previous relationship mo, past mo or ex mo. Di ba sabi ko nga, pwedeng mag-reconnect yun. Kaya lang kasi, ang nakikita ko rito, kahit na bumalik pa yan or mag-reconnect sa'yo, nakikita ko rin na maaaring hindi rin naman kayo matuloy. Una-una, meron na rin kasing nagbago ng nag-change yung heart na dito. Siguro ikaw yun. Kung halimbawang siya yung umalis sa buhay mo, nag-break na kayo, and naka-establish ka na, nag-heal ka na, tapos may dumating na new person. Kasi yun nga yung nakikita ko, parang may darating na new person. Siguro by the time na bumalik to, itong pastor ex mo, mag-reconnect siya, yun yung time na maaaring dumating na rin sa buhay mo yung new person. Kaya pwedeng hindi ka na rin pwedeng i-reject mo na rin siya. Or hindi mo na rin siya love, hindi ka na rin interesado. Okay? Kasi nga, makakakita ka rito ng someone na soulmate mo na mag-o-offer sa'yo ng stability, ng true love, ng commitment, serious relationship. Although, sabi ko nga, pwedeng hindi kayo mauwi sa kasalan, no? Pero maganda yung potential maganda yung potential na nakikita ko dito sa new person na darating sa iyo. Oo, new person talaga, meron kang Ace of Wands. Alam mo, lumilitaw dito sa energy ng past mo or ex mo na ang reason, hindi rin naman siya magiging masaya. And eventually, babalik din siya, alam mo yun, manunumbalik din siya sa buhay mo eh. Siguro, manunumbalik siya kasi hindi na naman siya masaya. Kaya lang,
ang nakikita ko nga dito is meron ka ng by the time na bumalik to, ikaw naman na yung masaya doon sa bagong person na darating sa'yo. Ang nakikita ko is malapit nang malapit nang ma-reveal itong new person na darating sa buhay mo. Malapit na rin niyang aminin sa yung feelings niya. No, kasi meron ako nakikitang reveal dito eh. Turns out na hindi rin pala magiging masaya itong person na to na umalis, kung sino man yung umalis dito, ng iwan. Pwedeng yung ex mo yan, kung sino man sa inyo yan. Turns out na hindi rin naman siya naging masaya doon sa buhay niya after ng hiwalayan ninyo, whether or not na nagkaroon siya ng new person. Turns out na hindi rin siya magiging masaya. And eventually, this person will, will come back. No? Will come back sa buhay mo. Yun nga lang, sorry siya kasi nga nakikita ko dito is by the time na bumalik siya, alam mo yun, you're already with someone, no? And yun yung yun yung serious na na person na sinasabi ko, serious commitment. Okay, so yung mga signs na nandito sa reading nyo, maraming water, Cancer, Scorpio, Pisces, pero pwede ring may Gemini, Fire, Aries, Leo, Sagittarius.